Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong Lunes, August 4, 2025. Habang tuloy-tuloy ang pagbabago ng panahon, patuloy din nating minomonitor ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok at makaapekto sa ating bansa. Sabayan pa ito ng southwest monsoon na patuloy na nakaaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa Pag-asa, ang habagat ay nakaapekto pa rin particular sa extreme northern Luzon kung saan mararanasan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Batanes at Babuyan Islands. Dahil dito, asahan ang mga pag-ulan na maaring magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Bagamat hindi ito tuloy-tuloy, ang mga localized thunderstorms ay pwedeng lumakas sa hapon o gabi, kaya mas mabuting mag-ingat at maging alerto. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang inaasahan na may posibilidad ng biglaang pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Dulot pa rin ito ng localized thunderstorms at gaya ng dati, posibleng magdulot ng pagbaha o landslide ang malalakas na buhos ng ulan. Kaya mahalaga ang regular na pag-update sa mga weather advisory ng Pag-asa upang makaiwas sa peligro. Pagdating naman sa lagay ng hangin at karagatan, inaasahang magiging mahina hanggang sa katamtaman ang ihip ng hangin sa buong bansa mula southeast hanggang southwest. Ang karagatan ay magkakaroon ng bahagyang pag-alon hanggang sa katamtaman na may taas na 0.6 hanggang 2.5 meters. Pinapayuhan ang mga mangingisda at operator ng maliliit na bangkang dagat na maging maingat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm sa mga baybayin. Ngayon, para sa binabantayang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa mga datos, patuloy itong lumalapit sa ating bansa at inaasahang papasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Gayunpaman, hindi pa rin ito agad inaasahang magiging tropical depression dahil nananatili itong mahinang sistema base sa kasalukuyang mga datos. Ayon sa European model, may posibilidad na ang LPA ay tumawid sa bansa bilang isang mahinang low-pressure system, ngunit develop bilang isang tropical cyclone pagdating sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, ang GF's model naman ay nagpapakita ng posibilidad na ang nasabing LPA ay maaaring mag-intensify habang tinatahak ang extreme northern Luzon. Pero tandaan natin mga kababayan, ito ay forecast lamang at maaaring magbago habang lumalapit ang nasabing sistema. Posibleng humina ito, lumihis sa direksyon o biglaang lumakas. Lahat yan ay posible depende sa interaction nito sa iba pang weather systems. Wala pang direktang epekto sa ngayon, ngunit hindi rin ibig sabihin ay magpapakampante tayo. Mahalaga pa rin ang pagiging alerto lalo na kung ikaw ay nasa lugar na prone sa baha o landslide. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating kahandaan at pagiging maalam sa mga babala ng panahon. Kaya't mahalagang manatiling nakatutok sa mga susunod na update dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok, mag-ingat tayong lahat at panatilihing ligtas ang bawat isa ngayong tag-ulan.